Hello Spooky Dolls! Good evening! So Merry Christmas po. Ito na po yung second day ng ating pong 31 days ng katatakutan. Okay, na kung saan magbabasa po tayo for 31 days ng mga nakakatakot na kwento. So panata po ito in a way. So ito po yung ating pong advent calendar. So bubuksan ko na yung para sa day 2 which is here. So ayan, papakita ko sa inyo. Anyway, buksan na natin para makapagbasa na tayo ng kwento. Okay, tingnan natin kung ano pong shape siya ngayon. Bato. Bato, ang hirap naman niya itong kulapin. Siguro nadurog na lang. Huwag na nga, Diyos ko, nakakabuisit naman ito. Nadurog na. Naanuhan pa yung kamay ko. Anyway, hugasan ko lang muna itong kamay ko. Parang kakutkutin ko na lang. Lumambot na kasi siya. Ano ba yan? Kaloka. Anyway, ito kainin ko na nga. Ayan. Okay. Medyo hindi ako nag-enjoy sa ito. Sandali lang. Pagpapatuloy po natin yung pagbabasa mula po sa Haunted Philippines Book 5. Ang title po ng ating babasahing kwento ay Friday the 13th. Okay. Maraming nagsasabi na malas daw ang araw na ito. Karamihan sa mga nakakatanda ang naniniwala na maraming masasamang elemento at maespiritu ang gumagala sa tuwing matatapat ng ika-13 ang araw ng Biyernes. Kailangan daw mag-ingat dahil may mga malilikot na multo na paggalagala sa araw na ito. Konting maling kilos na makakaistorbo sa mga elemento, gagantihan daw ng tiyak na kamalasan ang sinumang taong makakatuwaan ng mga multo. Ang mapamahiing paniniwala sa bagay na ito ang nagtulak sa akin at sa dalawa kong kaibigan na alamin kung talaga bang may mga elementong gumagala tuwing Friday the 13th. Taong 1982. First year high school ako noon sa isang pribadong eskwelahan. Kakalipat lang namin sa bayan na yon dahil na-assign yung tatay ko para sa isang 5-year project. Isang engineer ang tatay ko at medyo may katagalan ng construction na gagawin kaya sa probinsyang yun muna kami maninirahan. Dalawa kaagad ang naging best buddies ko, sila Fred at Jacob. Okay silang kasama, adventurous din kaya ko. Pareho din silang masipang mag-aral, kaya madali kami nagkasundong tatlo. At least, good influence ang mga klase ng kaibigan ko. Masaya talagang high school. Maraming challenges at di malilimutang karanasan. Parang napakaraming bagay na pwede mong matutunan. Marami ring adjustments ang kailangan. Palagi kami nag-group study. Maraganda naman ang resulta dahil matataas ang mga nakukuha naming marka sa aming mga exams. Si Fred ang isa sa pinakamagaling sa mathematics dun sa campus. Si Jacob naman ay magaling sumulat ng mga essays. Sabi nila, matalas naman daw ang memorya ko kaya halos perfect lagi ang exam at quizzes ko kapag nag-i-enumeration type ang test questions. Araw ng Huwebes, alas 5 na ng hapon. Tapos na yung klase at nakatambay kami sa kantin. Pare, anong date ba ngayon? Tanong ni Jacob. 12. Sagot ko. 12? Edi bukas 13. Tanong ulit ni Jacob. Natural. Sus! Ani ni Fred. Hindi. Kala naman ninyo pilosopo ako eh. Ibig kong sabihin, Friday the 13th bukas. Sabi ni Jacob. Nagkatinginan kaming tatlo. Parang may kung anong kaba ang dinulat sa akin nang marinig kong sinabi ni Jacob. Isa lang ang dahilan. Mahilig ako sa mga horror movies. Ang mga istorya ng katatakutan ay nagbibigay sa akin ng kakaibang klase ng excitement. Oo nga no, dapat pala mag-ingat tayo bukas. Mungkahi ni Fred. May pihi pa naman tayo bukas, baka mapili ang isa sa atin. Sagot ko. Nagkatawanan kaming tatlo. Pumunta ako sa kantin para bumili ng 3 waffles. Oh, treat ko sa inyo. Natuwa naman sila. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Sobrang galante ka. Big time ka na ngayon. Dati-rati candy lang. Ngayon waffle na. Talaga may kakulitan ng dalawang ito. Maiba akong mga tol. Gusto niyo ba ng bagong adventure? Tanong ko sa dalawa. Ano namang klaseng adventure yan? Kantsaw ni Jacob. Wala naman, parang experiment lang. Simpleng sagot ko. Science na naman? Sabi ni Fred.
Hindi yun ang ibig kong sabihin. Makinig ka muna kayo sa sasabihin ko. Nakuha ko na yung atensyon ng dalawa nang sabihin ko sa kanila na ghost hunting yung gagawin namin. Pero ibang klase. Hindi ito yung usual na spirit of the glass o kaya ng coin. Nakakatakot kasi ang ganong klase ng experiment. Yung bang tipong mild lang. May nabasa kasi akong libro. Kapag daw pakalat-kalat ang mga espiritu, mabilis daw makapag-interact ang mga ito sa mga tao kahit na walang medium na gagamitin. Ayon sa aklat, ang importante lang daw ay kung kailan malalaman ng araw na gumagala ang mga kaluluwa. Tamang-tama, pwede namin masubukan bukas kung ano yung sinasabi sa aklat. Isa pa, wala naman sila tatay bukas. May tape daw sila ng nanay ko at ako lang yung maiiwan sa bahay. Hindi kaagad pumayag yung dalawa kong kaibigan. Nakakatakot daw. Isa pa, baka daw kasi hindi sila payagan ng kanilang mga magulang. Kinabukasan, nakita kami ko ulit sa klase. Masaya ka akong sinalubong ng dalawa kong kaibigan. Bit-bit yung mga backpack nila. Pinayagan na raw silang mag-overnight sa amin. Ang pangalan daw kasi nila, may gagawin kaming group project sa bahay at Friday lang daw ako available dahil luluwas ako sa bayan ng Sabado. Mautak din talaga tong dalawang kaibigan ko paggawa ng excuse sa kanilang mga magulang. Habang lumilipas ang oras sa klase, para bang lumalakas ang kaba ko sa aking dibdib. Hindi ko kasi alam kung anong magiging resulta na gagawin namin mamaya. Alas 5 na naman. Tumudog na yung bell. Uwian na. Alas 6 na ng gabi na makarating kami sa subdivision na tinitirahan namin. Ang ganda pala ng bahay ninyo. Bati agad ni Jacob pagpasok namin sa gate. Ay, hindi pa naman sa amin yan. Nirerentahan lang ng kumpanya ng papa ko dahil malapit lang to sa construction site nila. Sagot ko naman. Pero ang laki ng bahay talaga ha? Comment naman ni Fred. Kumain muna kami ng dinner. Tapos kwentuhan tungkol sa mga crushes namin sa klase, mga teachers at mga makukulit naming classmates. Siya nga pala, ano ba yung experiment na sinasabi mo? Tanong ni Jacob. Oo nga tol, anong klaseng ghost hunting ba yan? Sabat naman ni Fred. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinagot ang mga tanong nila. Huwag kayong masyadong matakot dahil hindi naman tayo mag-i-spirit of the glass. Takot din ako dun eh. Gusto ko lang masubukan kung totoo yung mga sinasabi ng librong nabasa ko na mataas ang rate ng interaction ng mga lost souls kapag Friday the 13th. Pagkatapos namin kumain, inadadaanan namin yung mga kailangan para sa experiment. Hindi naman sa loob ng bahay namin gumagala ang mga multo, malamang sa labas ng bahay. So naka-Indian seat kaming 3. May puting kandila sa gitna rin namin. Nagdasal muna kami ng Our Father para sa protection para sa masasamang espiritu. Naramdaman ko ang kaba ng dalawang kasama ko. Pinagpapawisan si Fred. Ganon din si Jacob. Ako man ay may takot din, pero hindi nila ito dapat mahalata. Ako ang leader ng activity na yon at gusto kong ipakita sa kanila na buong aking loob. Isa lamang naman ang instructions ko sa kanila. Oras na pumikit kaming 3, kailangan maghawak-hawak na kami ng kamay. Malalim na konsentrasyon dapat. Sa aming mga isipan, kailangan naming kumontak ng mabuting kaluluwa na may mensaheng gustong sabihin. Ready na. 1, 2. Naghawak-hawak kami ng kamay. Sabay-sabay din naming pinikit ang aming mga mata. Naramdaman kong biglang paglakas ng hangin sa loob ng bahay. Hindi ko napigilan ang mangilabot sa mga oras na yon. Guni-guni nga lang ba? O baka dahil lang ng mahitinding imahinasyon? Hindi ko alam. Biglang nasira ang konsentrasyon namin nang biglang tumunog yung doorbell. Napadilat kaming 3. Binuksan ko yung ilaw dahil kung sila tatay yun, sigurado magtataka sila kung bakit saradong ilaw sa sala. Wipek naman pala pare, sabi ni Jacob. Oo nga, takot na takot pa naman ako. Pakli naman ni Fred. Sablay yung eksperimento. Pero okay lang, ang importante, may naramdaman kaming bagong adventure kahit paano. Iba kasi yung excitement kanina eh. Tumayo ako papuntang gate sa labas. Binuksan ko ang gate, pero wala naman doon sila papa. Ang nakita ko lang,
isang batang babaeng lalakad na patras, papunta ng dilim. Bago siya tuluyang nawala sa dilim, may tinuro yung bata sa akin sa may bandang paanan ko. Pagyuko ko, may napansin akong isang papel. Nang muli kong tingnan yung bata, nawala na siya ng parang bula. Nang damputin ko yung papel, biglang humangin ng pagkalakas-lakas. Nagsipagtayuan yung mga balahibo ko. Dali-dali akong pumasok sa loob. Pare, tingnan nyo. May sulat akong nakuha sa labas ng gate. Galing sa isang batang babae. Ha? Sulat yata yan ah. Basahin natin. Tulungan niyo ako. Gusto ko nang umalis sa mundong ito, pero ayaw kong payagan ng aking ama. Namatay kami sa isang aksidente nung tinakas ako ng daddy ko kay mami. Nalaman ng daddy ko na may ibang lalaki yung mami ko. Tulungan niyo siya. Papatayin siya ni daddy. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami matahimik. Block 46, number 14, Acacia Street. Tulong! Maawa kayo! Grabing kilabot yung bumalot sa aming mga katawan. Hindi namin alam kung maniniwala ba kaming tatlo sa laman ng sulat na iyon. Kung may nagbibiro man sa amin, paano naman kaya niya malalaman na naghahanap nga kami ng multong matutulungan? Anong gagawin natin? Tarantang tanong ko. Baka tayo yung guluhin ng batang yan kapag hindi natin siya tinulungan. Nanginginig na sabi ni Jacob. Pero paano natin pupuntahan tong address na to? Paniniwalaan naman kaya tayo ng babaeng tinutukoy ng bata? Tanong din ni Fred. Nagdadalawang isip kaming tatlo. Nalilito. Hindi namin alam kung dapat nga bang paniwalaan ng isang sulat. Halo-halo ng aming emosyon. Dominante ang takot sa aming isipan. Nagpasya kaming manatili na lamang sa loob ng bahay. Hindi na namin inisip pang ituloy ang eksperimento. Baka kung ano pang maging kasunod na epekto nito. Maya-maya pa, dumating ng mga magulang ko. Nagmana ako sa kanila at pinakilala kong aking mga kaibigan. Mabuti na lang daw at may kasama ako sa bahay. Nag-aalala raw kasi sila dahil maraming pulis sa kabilang kalye. Bakit po pa? Ano po ang nangyari dun sa kabilang kalye? Yung biyudang may-ari ng bahay, natagpuan daw yung bangkay niya. Sagot ng aking tatay. Nagkatingin na kaming tatlong magkakaibigan. Hindi kami makapagsalita. Hindi na namin sinabi sa mga magulang ko ang nangyari kanina dahil baka magalit lang sila. Pilit kong hinahanap yung sulat, pero hindi ko na makita yung papel. Umakyat na sila papa sa taas. Takot na takot kaming tatlo. Hindi na namin inalam kung yung babaeng bandang matay ay yung nanay ng bata nag-iwan ng sulat kanina. Hindi rin namin lubos na maunawaan kung bakit wala na yung sulat sa lamesa. Maring natupad na ang paniningil ng ama ng bata, kaya sabay-sabay na silang tumawid sa kabila. Yun ang akala namin tatlo hanggang sa tumunog ulit yung doorbell. Kinikilabot na talaga kaming lahat. Sabay-sabay kaming lumabas upang tingnan kung sino, pero wala kaming nakita. Maliban na lang sa isang perasong papel. Para may malamig na tubig na bumuo sa aking ulo. May naninig akong bata na nakatingin sa akin habang naglalakad siya papalayo sa gate ng bahay namin na yun. Ano yung laman ng papel? Parang ayaw naming tingnan. Isa ba yung babala? O isang sumpa dahil sa ginawa naming kapangasan ng gabing yun? Mabilis ang kaba naming lahat. Dahan-dahan kong tinignan yung papel. Laman ng sulat ang isang bagay na magtuturo sa amin ng aral. Isang aral na huwag nang makikialam sa mga kaluluwang maligalig dahil ang sulat ay may isang nakakapangimbal na mensahe. Bakit hindi niyo binigay sa akin ang mensahe ng anak ko? Namatay ako ngayong gabi. Sa susunod na ika-13 ng Biyernes, hintayin niyo ako. Ayan. Yan ang sinasabi. So, mas maganda na kung hindi mo kayang pangatawanan ng iyong mga gagawin, yung mga consequences ng maaaring mangyari, might as well wag mo nalang gawin. Kasi katulad yan, so sa kapahangasan nga nila, sa sobrang pagiging curious nila, yan tuloy yung nangyari. But anyway, so ayun po ang ating second day, ang ating second story para sa second day ng ating Spooky Vlogmas. So, kita-kits po tayo ulit bukas sa panibagong kwentong kababalaghan dito po sa Kwentong Aswang at Kababalaghan. So, 31 days po ito.
God bless po. Salamat po sa pakikinig.